Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Bob. Tayo po yung manalangin, mga minamahal, taas po natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala, mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin. Lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mga lapay, ikaw po maglagay, makataga, dapat bigkasin. Ikaw po aking naasahan, buksang pangunaw at kasipan ng bawat nakikinig. At patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman, hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral ni iniwan ng ating beloved Anabastan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating pong live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa. Purihin ang ating pinakamahal na Jesucristo. At ang ating tatalakayin, pamagatan po natin mga minamahal, a double promise. A double promise sa Tagalog, dobleng pangako. Yan po ang ating tatalakayin. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers, basahin po natin yung ating first two verses. The book of the prophet Isaiah, chapter 25, verse 1. O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. The counsels of old are faithfulness and truth. The book of the prophet Isaiah, chapter 38, verse 17. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption, for thou hast cast all my sins behind thy back. God bless you po. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 25, versikulo 1. O Panginoon, Ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyika, aking pupurihin ang iyong pangalan, sapagkat Ikaw ay gumawa ng kagilagilalas na bagay. Sa makatwid bagay, ang iyong binalak noong una sa pagtatapat at katotohanan. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 38, versikulo 17, narito sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Amen. Malakpakan po muna natin ng isang malakas, malakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po muna tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. At lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus, mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. A double promise o dobling pangako, yan po ang ating tinatalakay. Sabi sa ating unang nabasa, sa ating first text, Isaiah 25 verse 1, sinasabing tayo daw ay dapat magbunyi at ating daw purihin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Anong dahilan? Ang sabi, ang dahil ang ating Diyos ay gumawa ng kagilagilalas na bagay sa makatuwid bagay ang kanyang binalak nung una pa. Ibig sabihin, nung una pa, since time, meron ng plano ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang sabi sa pagtatapat at katotohanan. Ano yung plano ng ating mahal na Panginoon? Na ito ang kanyang pangako sa atin, mga minamahal. Sabi ng verse 17, Isaiah 38,
na ating nabasa, ang sabi mga minamahal, narito sa aking kapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Dumating sa atin ang bagay na yan, yung tinatawag na paghihirap, mga minamahal. Bagamat kapayapaan ang gusto natin, kagalingan, kalusugan, dumating sa atin ang tinatawag na kawalan ng kapayapaan, dumating sa atin ang karamdaman. Subalit, dahil sa pangako ng Diyos, ang sabi ng second phrase, ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan. Yung daw ating kaluluwa, iniligtas ng Diyos sa hukay ng kabulukan. Ang sabi, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Ito pala yung sinasabing double promise of God. Yung sinasabing dobling pangako ng ating mahal na Panginoon. Binigyan ka na ng kapayapaan, binigyan ka pa ng tinatawag na kagalingan, itinapon pa ng Diyos ang iyong kasalanan sa likuran. Nang ibig sabihin, mga minamahal, nung paglingkuran mo, at kilalanin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil kinilala mo siya naman, sa lahat ng kasalanan ginawa mo, hindi nakikilalali ng ating Diyos. Sabi ng ating nabasa, itatapon niya na sa likuran. Kaya may pangako ka ng kalusugan sa lupang ito, meron ka pang pangakong buhay na walang hanggan dahil ang sabi ng ating nabasa, hindi inako na tayo ng ating Diyos sa tinatawag na kabulukan. Yun sanang impyerno, tinatawag mga minamahal na place of torment na ating pupuntahan kung hindi tinapon ng Diyos ang ating kasalanan sa ating likuran. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay plano na ng ating Diyos nung una pa. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pagkatapos ng sinasabing a double promise of God, meron sinasabing ancient promises. Pag sinabing ancient promises, mga minamahal, mga sinaunang pangako na ang gumawa lamang nito ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na ipinangako niya, mga minamahal, sa mga noon pa sa atin, na tapwat sila ay hindi nagpatuloy, tayo naman ang pinagpalang nakatanggap ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya palagi nating sinasabing, hindi na sayang ang ating panahon nang ibigay natin ang ating sarili sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, nang tanggapin natin ang ating Diyos, naglaan tayo ng panahon sa paglilingkod sa Diyos, nagkaroon tayo ng kagalakang paglingkuran siya, ibinigay natin ang ating lakas, inilig natin ang ating Diyos ng buong puso, ng ating kaluluwa, naging kabahagi tayo sa lahat ng pangailangan ng banal na iglesia. Walang nasayang. Bakit, mga minamahal? Dahil ang ipinangako ng Diyos ng una pa, sinasabing ancient promises of God, yan ngayon ay nagkaroon ng katuparan sa ating kapanahunan. Basahin po natin kindly. The book of Numbers chapter 6 from verse 24 up to verse 26. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. The second book of Peter chapter 1 verse 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. God bless you. Mga bilang kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 26. Pagpalain ka no ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Dito po sa ikalawang Pedro kapitulo 1, ang talata po ay 4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nawa sa salibutan dahil sa masamang pita. Amen. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon.
Lahat magsabi ng praise the Lord. Pagkatapos ng double promise ng ating mahal na Panginoon, dobling pangako, mga minamahal, ang katunayan pala nito yung sinasabing ancient promises. Ibig sabihin, sinaunang pangako ng Diyos na may katuparan sa ating kapanahunan. Ano ba yung unang pangako ng Diyos, mga minamahal? Ang sabi rito sa verse 24, Book of Numbers, ang sabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Yung salitang pagpalain at ingatan ka, ang tanong, naganap ba sa atin ngayon? Naganap, mga minamahal. Mula nang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon at paglingkuran, yung salitang pag-iingat, paulit-ulit naganap sa ating buhay. Yung salitang pagpapalain ka, paulit-ulit naganap sa ating buhay. Kaya sa patotoo ating napakinggan, mga minamahal, nasa barko, nasa malaking baha, mga minamahal, yun ay aksidente sa simpleng pagtawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yung sinasabing pag-iingat ng ating pinakamahal na Hesus Kristo ay nagkakaroon ng katuparan, mga minamahal. Yung nasa kahirapan, mga minamahal, matapos maglingkod sa Diyos, naaalis ang kahirapan, napapalitan ng tinatawag na pagpapala. Yan ay sinasabing ancient promises. Ibig sabihin, naunang pangako na ang tanging gumawa ang ating mahal na Panginoon at sa atin ngayon ay may katuparan. Sabi ng verse 25, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lumiwanag sa atin ang mukha ng Diyos. Kaya nga tayo ngayon ay nasa kaliwanagan na, mga minamahal. Nahabag sa atin ng Diyos. Yung pagliwanag ng mukha ng Diyos para sa atin, ibig sabihin, yung righteousness ng ating mahal na Panginoon sa atin na ngayon, yun ay habag ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi naman tayo lahat ay naging perfecto kagad, mga minamahal. Little by little, habang lumilipas ang panahon, doon tayo pinaperfecto ng ating mahal na Panginoon. At yan ay nagaganap dahil sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil kung walang habag ang ating Diyos at hindi lumiwanag ang mukha ng Diyos sa atin, sa unang pagkakamali pa lang natin, wala nang matatagpuan sa atin, mga minamahal. Kagaya ng mga Israelite, mga minamahal, nang gumawa sila, mga minamahal, na mga ribulto doon sa ilang. Pagbalik ni Moises, mga minamahal, lahat sila tinabunan sa ilalim ng lupa. Kaya nga walang Israelite, mga minamahal, na nanggaling sa Ehipto nakarating sa lupang pangako, mga minamahal. Wala. Maliban kay Josue at kay Caleb, kay Josue, mga minamahal. Subalit sa ating kapanahunan, mga minamahal, marami nang nauna sa atin. Pero pag nangusap ang Diyos at tayo nagtanong, nasaan ang ating labuas, mangungusap ang Diyos. Ang ating labuas na nauna na ay nasa piling ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Bakit? Dahil lumiwanag ang mukha ng Diyos sa atin at nanatili ang habag ng Diyos sa atin na sinasabing ancient promises. Unang pangako na sa atin ay may katuparan kasama sa tinatawag na a double promise, yung dobling pangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 26, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. O yan ang meron tayo, mga minamahal. Hindi naman basta-basta yung ating buhay Kristiyano, mga minamahal. Hindi naman pwedeng libre tayo sa pagsubok. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung ang inyong mga kapatid sa sanlibutan ay nakaranas ng ganyang bagay, nanarasan nyo rin ngayon. O totoo naman, nararanasan natin. Ang pagkakaiba, yung ating mga kapatid sa sanlibutan nakaranas ng mga pagsubok, ng mga trials, ng kahirapan, ng karamdaman, walang Diyos na tatawagan, walang Diyos na mahahabag, walang Diyos na ang liwanag ng mukha ay magliliwanag sa kanila. Samantalang tayo, sigurado nating may Diyos tayong kasama. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan, nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Sa 1 Peter chapter 1, verse 4, sabi ng ating nabasa, dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Yung palang sinasabing ancient promises, ito pala ay mahalaga at dakilang pangako. Ano kahulugan nito ngayon sa kasalukuyan? Sabi ng ating nabasa sa second phrase, upang sa magitan ng mga ito, ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yun palang ibig sabihin nun. Nung mahalaga, mga minamahal na pangako ng Diyos na ibinahagi sa atin, ang sabi, upang tayo daw, mga minamahal,
sa pamamagitan nito ay maging kabahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Ano bang alam natin sa kabanalan, mga minamahal? Ang alam natin sa kabanalan, kapag isang tao ay ginawa ng santo, ang tawag natin sa kanya, banal, mga minamahal. Pag nakita natin siyang tuwing linggo nasa simbahan, ang tawag natin sa kanya, banal. Kaming mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, mga sugarol kami. May sarili kaming pasugalan. Pero pag araw na linggo, matalo at manalo, stop ang sugalan, pupunta kami sa simbahan, magsisimba muna kami. Sabi nung aming mga kalaro, itong mga kapatid na ito, mga banal. O, pagkatapos sa simbahan, balik sa sugalan, magdamag yun, walang tulugan, mga minamahal. O, tawag sa amin, banal. Bakit? Kasi pumupunta kami sa simbahan, matalo at manalo. Yun ang alam natin sa kabanalan. Pero itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa katauhan ng ating beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at ating beloved Albert Pastor, our beloved Mama Dear, ang tunay na kabanalan. Ang kabanalan pala, hindi ikaw ay nasa loob lamang ng simbahan. Ang kabanalan pala ay wala sa puso mo lamang, kundi ang tunay na kabanalan, kapag yan ay isinagawa mo, nagre-reflect sa iyong panglabas na katauhan, nagagawa mo ang kalooban ng Diyos mula sa pangloob na pagkatao, sinasabing inner man, hanggang sa panglabas, ikaw ay may kabanalan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sinasabing ang dakilang pangako ng Diyos ay naging kabahagi tayo sa kabanalan sa pamamagitang ito. Sabi ng last phrase, mga minamahal, ang sabi, yamang nakatanan sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Dito daw tayo ngayon nakaligtas, ibig sabihin nakatanan, escape, ibig sabihin dito tayo nakaligtas, nakaalis. Sabi sa masamang pita ng sanlibutan. Dahil hindi naman natin alam yun noon. Ang alam natin, mga minamahal, kung ano ang meron sa sanlibutan, gagawin natin, masaya tayo ron. Pero ang sabi rito, sa pamamagitan ng kabanalang naging bahagi sa atin dahil sa dakilang pangako ng Diyos, ang pinaka-main purpose pala nito, mga minamahal, nakaalis tayo sa masamang pita ng sanlibutan. Naintindihan natin yun, mga minamahal. Kaya yung holiness na meron tayo, mga minamahal, hindi yan basta holiness, mga minamahal. Yan ay bunga ng tinatawag na dobleng pangako ng Diyos. Sinasabi na ito ay ancient promises sapagkat nung una pa, ipinangako ng Diyos, walang nakagawa sa henerasyon natin. Tayo ang pinagpalang nakagawa nito dahil nagkaroon tayo ng tunay na man of God na nagturo sa atin na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang alam natin, ordinaryong long dress, mga minamahal, di ba? Pagka-graduate ka, naka-long sleeve ka. Pagkatapos mong gumraduate, sa buong panahon mo, kahit nasaan ka, naka-short ka, naka-sando ka, o ganyan itsura ko sa palengke, mga minamahal. Nung gumraduate na ako, doon ko lang naranasan mag-long sleeve. Pero ngayon, mga minamahal, hindi tayo nag-long sleeve dahil sa gusto natin. Dahil bahagi ito ng kabanalang dapat nating gawin sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At ang ating pagsusuot, mga minamahal, ng tamang kasuotan sa pambabae at panglalaki ay hindi natin ginagawa upang sabihin tayo naka-long sleeve, magandang ating long sleeve, mamahalin ang ating long sleeve, yung mga suot nyong damit ay mamahalin, magaganda, hindi. Kundi, ginagawa natin ang tamang kabanalan na siyang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing nakatanan tayo, nakaalis tayo sa masamang pita ng sanlibutan. Yan ay sinasabing ancient promises. Ibig sabihin, yan ay unang pangako pa lamang ng Diyos. Ipinangako na ng una kasama sa kanyang tinatawag na double promise. Kaya pagkatapos nito, mga minamahal, ang dapat nating maging kalagayan, yung sinasabing promise keeper. Anong ibig sabihin ng salitang promise keeper, mga pinamahal? Tayo daw ay tagapag-ingat ng pangako. Dahil Diyos ang nagbigay ng pangako. Diyos ang nagbibigay ng katuparan. Sino ang mag-iingat nito? Sinasabing promise keeper. Yung sanlibutan, yung mga tumalikod, yung mga nag-backslide. Hindi. Tayo ngayong kasalukuyang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kindly, basahin po natin. The book of Hebrews, chapter 6, verse 14 and verse 15. Saying, surely, blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise.
sa mga Hebreo Kapitulo 6, versikulo 14 at 15, na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito na makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Amen. Palapakan po uli natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Palagi tayong sabay-sabay pumalakpak. At magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Peso Kristo. Si Abraham, pinangakuan ng ating mahal na Panginoon. Ang unang pangako kay Abraham, pararamihin ko ang lahi mo kasing dami ng buhangin sa dagat at kasing dami ng bituin sa langit. Matanda na si Abraham, pati si Sarah na kanyang asawa, mga minamahal. Pero dahil Diyos ang nangako, ang sabi, si Abraham ay naging keeper nito. Siya'y tagapag-ingat ng pangako ng Diyos. Pinaghawakan niya ni Abraham, mga minamahal. Na bagamat siya'y matanda na, dahil Diyos ang nangangako, kayang gampanan ng Diyos at bigyang katuparan ng sinasabing dadami ang kanyang lahi. Walang edad na pinag-uusapan. At hindi sinasabi kailan yon magaganap, mga minamahal. Kaya sinasabing itong promise keeper, tagapag-ingat ng pangako, si Abraham, iningatan niya yung pangako ng Diyos. Hindi siya nainip kailan magaganap. Ang mahalaga sa kanya, iniingatan niya, inaasahan niyang ito ay magkakaroon ng katuparan. Ang tanong, nagkaroon ba ng katuparan ang pangako ng Diyos kay Abraham? Nagkaroon ng katuparan, mga minamahal. Kaya nga kay Abraham nagsimula ang lahi kasindami ng buhangin sa dagat, kasindami ng bituin sa langit. Kaya sabi ng ating nabasa, sinabi tunay na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay paparamihin kita. O, yun din ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa atin. Sa pagpapala ay pagpapalain kita, sa pagpaparami, paparamihin kita. Kanino na ipangako nung wala pa tayo? Sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ilang pamilya ang nagsimula, mga minamahal? Ang pamilya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Maliliit na anak, mga minamahal, at humahayo ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya sa paghayo, mga minamahal, maraming persecution ang inabot, mga minamahal, ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Maging sa tirahan ay pinapalayas, walang pagkain, pagsakay sa bus, mga minamahal, pinagtatawanan. Sa mga jeep, pinagtatawanan, mga minamahal. Pero ang sabi, sa pagpapala, pagpapalain kita. Kaya nga uulitin ko ang kwento. Pagsakay ng ating mahal na magulang sa Panginoon, na ating beloved Arbon Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa jeep, mga minamahal, nangaral siya ng salita ng Diyos. Sinabi niyang, maglingkod kayo sa Diyos, may hawak na leaflets ang ating ginagalang mahal na pastor. Hindi natin alam kung saan gawa yun. Baka ginawa lang nila manually, tayo ngayon, mga minamahal, basta na lang ipapagawa natin, colored pa. Hindi ba? Colored pa. May mga patotoo pa. Nung panahon na yun, hindi natin alam kung paano ginawa, mga minamahal. Basta lalabas ang ating ginagalang mahal na pastor, dala kanyang sling bag, ang laman ay leaflets. Ano man ang mangyari sa kanyang kalagayan, ibabahaging ang Diyos ay nagpapala. Isang araw nakasakay ang ating ginagalang mahal pastor sa jeep, sinabi niyang maglingkod kayo sa Diyos, ang Diyos ay nagpapala, isang pasaherong abogado ang nagtawa sa kanya. Anong sabi? Anong sinasabi mong ang Diyos ay nagpapala? Tignan mo nga ang itsura mo. Tignan mo ang iyong sarili. Bakit? Dahil ang barong ng ating ginagalang mahal pastor, hindi kagaya natin ngayon. Pag gusto natin magpalit ng barong, kahit bago pa, papalitan natin, dahil pinagpala tayo sa pagpapala, meron tayong pambili ng barong. Tama ba? Yung pinagpala, tama ba? Lakasan niyo yung amen nyo. Pag sa salitang pagpapalang pinag-uusapan natin. Ang ating ginagalang mahal pastor, hindi natin alam kung ilang taon na yon. Yung barong ng ating ginagalang mahal pastor, sabi nung nag-persecute sa kanya, anong sinasabi mo ang Diyos ay nagpapala? Tignan mo yung barong mo, napakanipis na. Yung pantalon mo, butas na halos ang iyong tapat ng tuhod. Tignan mo ang iyong sapatos, nakangiti na sa akin. Pero hindi na-provoke ang ating ginagalang mahal pastor. Anong sabi ng ating ginagalang mahal pastor? Tama ang aking sinasabi, ang Diyos ay nagpapala. Kung hindi man ako pagpalain ng Diyos na aking pinaglilingkuran, at dumating ang panahon na kunin ang aking buhay, sigurado ko naman may langit na sa akin ay naghihintay. Yan ang dakilang pagpapalang pangako ng Diyos na aking ipinangangalan.
Kaya napahiya ang mga minamahal yung abogado. At yung ibang pasahero nagbigay ng blessing sa ating ginagalang mahal na pastor hanggang naghiwalay sila na kayo ko lamang ang isang taong persecutor, mga minamahal. At idinikri ngayon ang ating ginagalang mahal na pastor. Habang ang kapatiran ay unti-unting dumadami, nagkaroon ng isang pamilya, 2 pamilya, 5 pamilya, maging ang lugar na ito ay dinikrihan. Pagdating ng panahon, ang lugar na ito ay magiging parking lot na lamang, mapupuno ng sasakyan, ang mga workers iaasay sa ibang bansa. Ano ang ngayon ang ating masasabi? Ang decree, ang pangakong binatawan ng ating Diyos. Pag nagpala, ikaw ay pagpapalain na naganap ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang manggagawa ay nagparot pa rito mga minamahal sa ibang bansa. Ngayon, nagdi-deploy na naman ang ating main church na manggagawa sa iba't ibang bansa. Bakit? Lumawak ang gawain, hindi lamang sa Pilipinas, sa ibang bansa, kulang na nga mga minamahal. Maging ang mga beloved children, kulang na pag nagsabay-sabay mag-invite ang lahat ng ating outreaches sa Pilipinas pa lamang, almost 1,000 outreaches, ibilang mo pang nasa iba't ibang bansa, mga minamahal, natupad ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing pagpapalain kita, sa pagpapala ikaw ay aking pagpapalain, sa pagpaparami ikaw ay aking pararamihin. Kaya napabilang tayo sa sinasabing pagpapalang tayo pinagpala, sa pagpaparami nabilang tayo sa totoong tayo na may pinaraming totoo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Bakit? Dahil ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay promise keeper. Kagaya ni Abraham, mga minamahal, tagapag-ingat siya ng pangako, hindi siya nainip, hinintay niya, nagkaroon ng katuparan. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon after 15 years at saka ibinuhos ng ating mahal na Panginoon ang masaganang pagpapala. After 15 years, isa-isa tayong dumating. Dumating akong may ketong na pinagaling. Dumating kayong may cancer na pinagaling. May TB na diabetes. May problema. Wala na halos buhay. Isa-isa tayong dumating. Kasama tayo sa laging pangakong pagpapalay ng ating mahal na Panginoon. Na-enjoy natin ang ating buhay. Sinasabi natin totoo namang pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang ang ating salita, kulang ang ating pasasalamat. Hindi natin alam paano pasasalamatan ang ating mahal na Panginoon dahil lubos tayo, totoong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dumaan man tayo sa anumang pagsubok. Pag tumawag tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo napapahiya sa anumang kalagayan. Sa kabila ng ating pagiging stubborn, nandun pa rin ang habag at katugunan ng ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay nagbitaw ng pangako sa ating mahal na magulang sa Panginoon. At ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay nagbitaw ng decree. Naalala niyo? Nagbigay ng decree. Nasa channel 13 pa tayo, mga minamahal. Ang sino mang manakit sa mga taga-Jesus Miracle Crusade ay sasaktan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga walang pwedeng lumaban sa mga anak ng Diyos nakalagay sa banal na kasulatan. Ang sabi, ang kaaway mo ay magiging kaaway ng Diyos. Ang sakit na inali sa'yo, ililipat siya na pupuot sa'yo. Hahanapin mo ang iyong kaaway, hindi mo na makikita. Bakit? Dahil siya ay magtatago sa takot sa'yo. Pangako yan ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung meron kang nakaaway, nakagalit, nautangan ka, hindi ka nabayaran, nakikita kayo, hindi mo pala siya kaaway. Dahil ang tunay mo palang kaaway, sabi ng banal na kasulatan, Deuteronomy chapter 7 verse 15, hahanapin mo, hindi mo na makikita, magtatago siya sa takot sa'yo. Naintindihan natin. O, tingnan nyo yung katabi nyo, yan ba yung may utang sa inyo? O, hindi nyo yung kaaway, kaibigan nyo yan. O, baka mamaya after service, magbabayad na yan. O, di ba? Pag nangutang uli, pagutangin nyo uli, magbabayad yan. Hindi lang natin alam kung kailan. Tuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Sabi ng verse 15, ganito nang makapaghintay at sa ganito nang makapaghintay ng may pagtitiis ay natamo niya. Nagtamo siya ng pangako. Si Abraham nagtamo siya ng pangako, mga minamahal. Hindi na natin alam gaano katagal bago nanganak si Sarah. Hindi na natin alam yon, mga minamahal. Hindi na natin alam gaano katagal bago dumami ang kanyang lahi na kasindami ng buhangin sa dagat, kasindami ng bituin sa langit. Hindi na natin alam gaano katagal. Pero alam natin, mga minamahal,
sa katotohanan ito, sa kasalukuyang ito, na tayo'y totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos ng sinasabing promise keeper, dito naman tayo ngayon nakalagay, sinasabing standing on the promises. Standing on the promises, ang ibig sabihin mga minamahal, kinakailangan tayuan natin o tumayo tayo sa pangako, standing on the promises. Ibig sabihin, kinakailangan tumayo tayo sa mga pangakong ito. Tatayuan natin, mga minamahal. Kanye. The Gospel, according to John chapter 15, verse 17. These things I command you, that you love one another. Excuse me, beloved Doc. John 15, verse 7. Kindly po, pakicheck. John The book of John, chapter 15, 15, verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Juan Kapitulo 15, versikulo 7. Kung kayo magsipanatili sa akin, at ang mga salita kayo magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin ay gagawin sa inyo. Palakpakan po natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Standing on the promises. Ibig sabihin, tayuan natin. O sa banal na kasulatan ang sabi, manatili ka sa pangako, tayuan mo ang pangako. Sabi ng ating nabasa, John chapter 15, verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Nangako ang ating Panginoon. Meron siyang tinatawag na double promise and ancient promises. Sabi dito mga minahal, panatiliin mo yan. Tayuan mo siya, standing on the promises. Tatayuan natin, hindi natin aalisan, kundi pananatiliin natin mga minamahal. Huwag tayong mainip, huwag tayong mapoprovoke, huwag natin iiwanan ang ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating nabasa mga minamahal, kung tayo daw ay mananatili sa ating Diyos at tayo mananatili sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakikorek yan, John chapter 15, verse 7 lang po yan. John chapter 15, verse 7. Wala po yung verse 17. Ang sabi, kung tayo mananatili sa ating mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos ay mananatili sa atin. Ang sabi, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Dito ngayon papasok sa standing of the promises, yung tinatawag na privilege, pribileheyo. Meron na pala tayong mga minamahal, pagkakataon ngayon. Ang sabi, hingin mo ang ibigin mo at ibibigay sa iyo. Kaya lang yung iba, pag humingi, mali ang nahihingi, mga minamahal. Hindi ba? Hingin mo, mahal na Panginoon, pagpalain mo ko. Pagalingin mo ko, palusugin mo ko, lutasin mo ang aking problema. Lahat yan magaganap. Pero mawawala ka sa mahal na Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo naman hiningi na ikaw ay manatili, tumayo ka sa pangako ng Diyos. Kaya maraming nawala sa pangako ng Diyos. Matapos silang tanggapin, hanggang doon lang ang kanilang panalangin, mga minamahal. Nakalimutan na yung tinatawag na pinakamahalagang dapat ipanalangin. Kaya sa titinang tayo manalangin, mga minamahal, pag binasa natin yung the Lord's Prayer, sinasabing, at ilayo mo kami sa tukso. Hindi ba? At pinatatawag namin ang nagkasala sa amin. Sasambahin ka namin mula sa lupa hanggang sa langit. Yun ang tamang panalangin, mga minamahal. Hingin mo sa Diyos na siya lamang ang sasambahin mo. Pag yan ang hiningi mo, ibig sabihin, gusto mong manatili sa Diyos, wala ka ng ibang paglilingkuran pa. At hihingi ka ngayon ng iyong pangailangan na sabi, sa araw-araw. Dahil kung mahal na Panginoon, pagpalain mo ako, talaga namang pagpapalain ka. Pagalingin mo ako, talaga namang gagaling ka. Matapos mo ang mabautismuhan, gagaling ka na. Ako nga unang dalo ko lang. Ketong ang aking karamdaman. Hindi pa nga ako nababautismuhan eh. Hindi pa. Mga minamahal, nasa prayer pa lang, bas healing pa lamang, wala pang bautismo. Pagbukas ko ng aking jacket, magaling na ang aking karamdaman, ketong. Kaya nauna yung kagalingan sa akin bago yung bautismo, mga minamahal. Kaya kung kagalingan, hindi yung problema. Hindi mo na kailangan hingin pa. Ang mas dapat nating hingin, ang sabi, gawin ang kalooban ng Diyos mula sa lupa
hanggang sa langit, ibig sabihin, dapat nating hinging manatili tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ayan ang sinasabing standing on the promises. Kinakailangan rin tumayo at manatili sa mga pangako ng Diyos. Hindi matapos nating matanggap yung Diyos na nagbigay sa atin ng pangakong may katuparan, ay iniwan na natin. Ang lahat ng meron tayo ay mawawala rin. Ang tanong, nangyari ba yan sa iba? Nangyari. Kaya nga nakakatuwa namang tignan sa anumang kalagayan, kahit saan tayo pumunta, mga minamahal, hindi talaga mababakante ang gawain ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, maraming nanatili at tumayo sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malaking benyo, kahit saan tayo pumunta, kulang pa rin yung benyo, mga minamahal. Magpatayo ka ng malaki, wala pang isang buwan, makita mo, kulang na naman yung pinatayo mong malaki. Bakit? Ang ibig sabihin yan, ang mga anak ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay tumatayo at nananatili sa pangako ng ating mahal na Panginoon. And finally, mga minamahal, yung sinasabing a double promise of God, ang kahuli-hulihan nito ay sinatawag na precious promises proven. Precious promises proven. Ang ibig sabihin, mga minamahal, katunayan o napatunayang mahalagang pangako. Precious promises proven. Ibig sabihin yan, mga minamahal, katunayan o napatunayang mahalagang pangako. Napatunayan na ng ating mahal na Panginoon. Tayo mismo ang magsasabing nagkaroon na ito ng katuparan. Sinasabing precious promises proven. Kindly po. Yan po ang ating last verse. Maghanda ating manugtog, mga magpawin. First book of John, chapter 2, verse 25. And this is the promise that He hath promised us, even eternal life. The book of Deuteronomy, chapter 28, verse 10. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Verse 6. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 10. Itatatag ka at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Dito po sa 6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. O huling versikulo na, malakas na balakpak para sa ating napakabait na mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tinatawag ito, mga minamahal, na precious promises proven. Ibig sabihin, katunayan o napatunayang mahalagang pangako na merong katuparan. 1 John 2:25, sinasabi, mga minamahal, ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya sa preaching ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, sinasabing yung sigurado sa langit, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Sa preaching yan ang ating ginagalang mahal na pastor. Di ba? Sumisigaw tayo ng malakas na praise the Lord, yung siguradong tagalangit. Sigurado natin tagalangit tayo, mga minamahal. Kaya nga tayo narito. Yun pala, kasama ito sa sinasabing precious promises proven. Kaya nga, double promise, mga minamahal, double promise. Ang ibig sabihin, may langit ka na, sigurado. Sa lupa pa lang, may langit ka na, sigurado yan, mga minamahal. At dito sa lupa, mga minamahal, meron ka pang tinatawag na partial unlimited blessing. Bakit sinabing partial unlimited blessing? Basahin natin. Ang sabi ng verse 10, Deuteronomy chapter 28, verse 10, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa mamagitan ng pangalan ng Panginoon, sila'y matatakot sa iyo. Di ba unlimited blessing yan? Makikita na lahat ng tao sa lupa na ikaw, hindi ka pala basta Kristiyano. Ikaw pala, mga minamahal, ay bayang tinawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya manginginig sila sa iyo. Hindi nila kayang mag-isip ng masama sa iyo. Hindi nila kayang mag-isip, magbalak ng masama sa iyo. Hindi nila magagawa yon. Maliban na lamang pahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan,
unlimited blessing. Ipinangako yan ng Diyos sa'yo habang ikaw ay nasa lupa, hindi ka pwedeng yurakan, pero ang kaaway mo, pwede mong yurakan sa ilalim ng iyong mga paa, lalo na si Satanas, mga minamahal. Ituloy natin ang basa, ang sabi ng verse 6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ano ang ibig sabihin, mga minamahal? Kita nyo ngayon, ano na ngayon? July na, mga minamahal. Hindi ba? Napakabilis ng panahon. Nagsimula tayo sa January, busy tayo ng December, pumasok ang January, mga minamahal, pumasok ang February, anniversary ng ating main church, pumasok ang, ano ba kasunod ng February? March, April, May, June, July, birthday ng ating ginagalang malapastor. Kasunod niyan, mga minamahal, birthday ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. Then, October na yan, mga minamahal, Victorious Talipaw anniversary. Then, pagkatapos niyan, December na naman. Hindi ba? Lilipas ang panahon at darating. Tayo ay papasok sa isang bagong taon, lalabas tayo sa lumang taon. Ang sabi ng ating nabasa, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok. Panibagong taon papasok ka, mapalad ka. At ang sabi, at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Aalis na ang lumang taon, lalabas ka, mapalad ka. Papasok ka, mapalad ka. Ang tawag dyan, unlimited blessing galing sa ating mahal na Panginoon. At yan ang kabuuan, mga minamahal, ng sinasabing a double promise. Meron na tayong pagpapala sa lupa, meron pa tayong langit sa buhay na walang hanggang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Kung meron po kayong mga dalang baguhan, malapit sa gate, nasa dulo, nasa gilid-gilid, dalhin nyo sila sa harapan. Nais ba nila ng double promise, mga minamahal? Malapit na naman ang botohan, maraming makangako. Pero kapag Diyos ang nangako, kauna-unahang pangpangako ng ating mahal na Panginoon, kaya niyang bigyang katuparan sa iyo. Lahat ng kahilingan mo, kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Tayo umawit, awiting wala ng iba. Wala ng ibang tayong dapat sambahin. Wala ng ibang dapat paglingkuran. Wala ng dapat hintayin, kundi ang Diyos na nangako sa atin, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hallelujah. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Isang Diyos nagbigay ng buhay at pag-ibig sa atin. Mula ngayon at kailanman ipurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko, isipan. Sabihin natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hallelujah. Libat sa'yo ko lang matatapuan. Natagpuan ng kaligtasan Kalikasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi tayo iiwan. Di mo ko iiwan Magpakailanman. Thank you so much, Lord. Hindi mo kami iiwan Ang magpakailanman. buhay may kahulugan. Sa piling ng ating Diyos may Sa kapayapaan. piling mo'y may kapayapaan. Sa piling natin wala nang iba. Wala nang iba Sa puso ko at isipan. sa puso ko't isipan. Kundi ikaw lamang, Kundi ikaw lamang, Ikaw ang Jesus, kailangan. ang kailangan. Hindi man sa'yo. Iba sa'yo, Walang matatagpuan. walang matatagpuan. Kaligtasan.
puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus. Ating mahal na Panginoon. Siya ang ating kailangan. Di ba Sa sa'yo kanya natin natagpuan, mga minamahal. ang Kaligtasan at buhay na walang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa Thank you so much, akin. O Lord, sa iyong buhay at pag-ibig na ibinigay. Mula ngayon at kailanman, Sabihin natin, pupurihin. pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba sa'yo ko lang natagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iba sa Praise the puso Lord. Hallelujah. ko't isipan, Puri ka, Diyos. Hallelujah. kundi ikaw Salamat sa iyong dakilang pangako, mahal na Panginoon. ang kailangan. Hallelujah. Ikaw ang aming kailangan. Iba sa'yo Hallelujah. ko lang natagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Wala nang iba sa puso ko Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Tapat ka, O Diyos, sa iyong mga pangako, mahal na Panginoon. Paghawakan namin, mahal na Panginoon, ang iyong mga pangako. Hallelujah. Hallelujah. sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba Yes, hallelujah. sa puso ko Mga minamahal, isipan, ipaabot natin sa ating napakabait na Diyos ang ating taus-pusong pasasalamat. lamang, Jesus. Pasalamatan natin ang mahal na Pinoon sa kanyang mga pangako sa bawat sa atin. Di ba sa'yo Hallelujah, ang pangakong buhay na walang hanggan. Na tayo makakapiling ng ating mahal na Pinoon doon sa langit. Mga pangako na tayo pagpapalain ng Diyos. Pagkasaganayin tayo ng ating mahal na Pinoon. Ingatan tayo ng ating mahal na Pinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Isip ka, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako. Hindi siya marunong lumimot, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Sa kanyang mga ipinangako. Sapagat ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya na hindi niya isasagawa? Lahat ng sinalita ng ating malapinon kanyang isasagawa. Ang sabi ng Biblia, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yan ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Pagpapalain tayo, pasaganahin tayo ng ating malapinon, giginhawang ating buhay. Lalo tigit sa lahat, mga minamahal, ang pangakong buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah, na tayo po ay kukunin ng ating mahal na Pinon. Dadalhin ng ating mahal na Pinon na kung saan siya naroon ay duroon din naman ang kanyang mga lingkod.
Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, praise God, napakapalad po ninyo. Ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw ng pagtanggap. Hindi ipinangako ng Diyos ang bukas, praise God, hallelujah. Nang sabi ng banal na kasulatan na kung inyong marinig ang tinig ng Panginoon, ay huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso, praise God. Tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat sa lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. Sino lamang ang binigyan ng karapatan na maging anak niya, yun lamang tumanggap sa Kanya. Nang sabi po ng Juan 1:12, sa lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, meron pong 4 na susi ang kaligtasan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Nang sabi ng Biblia, Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi siya maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos, kinakailangan sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. Ang pananampalataya, ito po ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa napakinggan po ninyo ang salita ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay nagkaroon ng pananampalataya na isagawa niyo po ang unang reglamento ng kaligtasan. Ang ikalawa ay pagsisisi ng kasalanan. Sapagkat lahat nga ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhati ng Diyos. Kinakailangan tayo magsisi dahil ang kasalanan ay meron pong kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Na kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at huhugasan niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. Gaano man kalaki ng ating kasalanang nagawa sa ating mahal na Panginoon. Ngayon na ikaw ay magbabalik loob sa ating mahal na Panginoon at taus-pusong magsisisi, mangangako na hindi na babalikan yung kasalanang ginagawa, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang Diyos ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at huhugasan tayo sa lahat ng ating kalikuan. At ang ikatlo po ay bautismo sa pangalan ni Jesus para ganap na mapatawad yung kasalanang ating pinagsisihan ngayon. Ang sabi po ng mga Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Praise the Lord. Mga kapatid, pagtapos po ng ating banal na gawain, meron po tayong bautismo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ng hindi sasampalataya ay parurusahan. Ayaw ng Diyos sa tayo po ay maparusahan sapagkat siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Praise the Lord. Na kapag ating pong nalaman ang katotohanan, nakilala natin ang katotohanan ng siyang magpalaya sa atin, palayain tayo sa apoy ng impyerno, palayain tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, palayain tayo sa karamdaman, palayain tayo sa bisyo. Praise God. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, huwag po kayong uuwi o lilisan na hindi po kayo nababautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus at ito po ay hindi po pag-anib sa panibagong reliyon sapagkat hindi po relihiyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, bautismo at ang bautismo sa Espiritu Santo sapagkat ang sabi ng Roma 8:9, ang sinumang walang Espiritu ni Kristo ay hindi siya sa Kanya. Kinakailangan tayo po ay magkaroon ng tunay na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Praise the Lord. Sa lahat ng ating mga minamahal, mga baguhan, maging sa ating mga webcast viewers, saan man po kayo naroon, praise God, hallelujah, saan man panig ng daigdig, praise God, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, isuko natin ang ating puso't kaluluwa sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, at tayo mangako na tayo maglingkod sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aming sasabihin. Sa unang panalangin po ng ating minamahal ginagalang na Evangelista Wildista Dalmeda, sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito, aking napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon, Hari ng aking buhay. Ako po isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan, simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at sa katotohanan.
At ako'y nangangako na mula ngayon, ikaw ay aking paglilingkuran hanggang sa iyong muling pagbabalik. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay, at isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Ebangelista Wildes Dalmeda, ang huling propeta mo sa kapanahunang ito, Malapinon. Dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, na sa lahat ng mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon, hallelujah, pumasok ka po sa kanilang puso, mahal na Panginoon. Patawarin mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga pagkakasala, mahal na Panginoon, hallelujah. Pakahugasan mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming kasalanan, mahal na Panginoon. Nawa, mahal na Panginoon, hindi ito ang una't huli ng kanilang pagkakilala at paglilingkod sa iyo. Nawa, ito po ang pasimula, mahal na Panginoon, ng kanilang matapat na paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Panghawakan mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah, kumilos ka sa kanilang buhay, O Diyos. Iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Hallelujah. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito pong aming samot panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal, mga baguhan, 2 na po ang inyong naisagawa. Kanina ay ang pananampalataya, ngayon po ang pagsisisi ng kasalanan. Pagtapos ng ating banal na gawain, ang pangatlo ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang pangapat, kapag kayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Pinoon, hallelujah, ibuhos sa inyo ng ating mahal na Pinoon ang kanyang banal at santong Espiritu, praise the Lord, hallelujah. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Magpatuloy kayong maglingkod sa ating mahal na Pinoon. Ipamalita po ninyo sa inyong mga loved ones, sa inyong mga kaibigan na inyong natagpuan ang tunay na gawain ng ating mahal na Pinoon na dito naghihimala ang ating mabait na Diyos. Praise God. Hallelujah. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang tayo po ay nananatiling nakatayo, mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating mga prayer requests at ipinagkakalob ko po ang buong pagkakataon to our beloved order preacher, beloved Brother Blanco. Praise the Lord. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Henry. Magkaisa po tayo, mga minamahal, dumalangin. Ano man ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos, sumampalataya po tayo, mga minamahal, na sa Kanya walang imposible, mga minamahal. Manalangin po muna tayo ng pagsisisi. Dakila po naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinakamamahal, Panginoong Isus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Wildes Dalmeda, your end-time prophet. Kami po ay nagsisisi, mahal na Panginoon, sa kami nasumpungan sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa kailang araw ng pagbabalik. At habang kami nag-aantay, mahal na Panginoon, narito kami. Gamitin mo, mahal na Panginoon, sa kaligtasan ng aming mahal sa buhay. Sa kaligtasan ng napakarami pang mga tao sa buong mundo. Gawin ko ang ilaw at asin sa libutan ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang pagpapalang pinagkalob mo sa amin. May pinasalamatan araw-araw, mahal na Panginoon. May pinagkalob ka na tagapangalaga ng aming mga kalo, aming kagalang-galang, mahal pastor, beloved children, mahal nangaral buong katotohanan, buong buhay, ibinigay upang kami po ay maging sakdal, aming pananampalataya, tinuturuan. Hallelujah. Sa magitan ng banal na Espiritu, mahal na Panginoon, at katiyakan sa buhay na walang hanggan, ang kalakasan, mabang buhay ng aming kagalang-galang, mahal pastor, beloved children, busahin, pinasalamatan, mahal Panginoon, isilil mo po sa buong sambayan ng ginagalang magulang sa dakilang pag-ibig, pasanin sa kaligtasan ng buong mundo, mahal Panginoon, na bago magpabalik, ang lahat ng mga hinirang ay madala po muna sa iyong paanan. Thank you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Mga minamahal, ilehans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman o isang kamay na kataas, at isipin po natin ating beloved Pastor Evangelist Wildes Dalmeda, naglehans po sa ating mga loved ones at sa lahat ng ating mga kapatid sa buong Pilipinas, buong mundo. Banggitin niyo po kung uri masamang espiritu karamdaman, problema o bisyo man yan, at ikasaot po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, martyr,
problems, financial problems, deep sa poverty, drug addiction, unbelief and doubts, quality, glory, pride, lust, covetous, materialism, high blood, hallelujah, goiter, lahat ng uring karamdaman, lahat ng uri ng bisyo, kasaw, in Jesus' name, be healed, prophesy, sob right now, fights to be gone right now, in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Magpasalamat tayo sapagkat lahat ng ating mga kahilingan, tinugunan ng ating mahal na Panginoon sa himalang kaparaan, mga minamahal. Biyan pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Banggitin po natin, mga minamahal. Very powerful words. Ang hallelujah, praise Lord. Yan po ay more than 1 million times sa pagpapuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tinugunan natin kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Gawin po natin habit yan araw-araw. Banggitin po natin yan 3 beses. Sabay, lukso, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po narito sa ating announcements. Kami na mahal, binibigay ko na buong panahon sa ating beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, beloved preacher, Brother Ralph Blanco. At mga muli po, nagpapatuloy po ang paanyaya po mula po sa ating minamahal, ating pong pinagpipitigan ng ating ginagalang na mahal evangelista po, ating dearest beloved, Honorable Pastor Wilde Eswadalmer, our Lord God's and Prophet, the beloved family, mga minamahal, sa lahat po ng mga ating minamahal na mga kapatiran, at higit sa mga baguhan po, sa mga beloved visitors po, and all our beloved webcast viewers, inyo pong patuloy na panuorin po, subaybayan po ang ating pong central live streaming po. Ang ating pong live streaming are held on Wednesdays, Fridays, and Sundays. We're being watched through FB page, mga minamahal, JMCM Central live stream, and also through YouTube, JMCM TV. This coming Wednesday and Friday po, mga minamahal, ang ating pong live streaming will be held dito po sa ating pong Villaronet Pastoral House. Wednesday, 1 p.m. to 6 p.m. And also Friday, same time din po, 1 p.m. to 6 p.m. po. Dato po at sa darating po na linggo, that is July 16. Mga take note po, this coming Sunday, that is July 16, doon po tayo sa Amoranto Sports Complex or Amoranto Stadium po sa aming minamahal ng kababayan Pilipino. Mga minamahal, kayo po ay you're all invited po, mga minamahal, sa Amoranto Sports Complex this coming Sunday, July 16 po. And the succeeding Sunday also, that is 23, July 16 and 23, Sundays po yung mga dates na yan sa Amoranto Stadium. Sunday from 10 o'clock in the morning up to 4:30 in the afternoon po, mga minamahal. Free admission. Again, admission is free. All of the expenses po are being paid by the Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Kayo po ay, you can also visit, mga minamahal, ating pong website, www.jmcm.org. Mayroon po tayong TV program, ang Jesus Miracle Crusade. Yan po ay, it's being telecast every Saturday in the evening po, sa gabi yan, sa PTV 4, which starts at 10:30 p.m. to 12 midnight. For our radio program po, ang Jesus Miracle Hour, inyo pong sabaybayan, pakinggan niyo po ating radio program, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay ating masubaybayan, mapakinggan po natin gabi-gabi Lunes hanggang Sabado po sa DZME, sa Radyo Uno po. Radyo Uno, 1530, 30 kHz sa AM band po yan, mga minamahal. Nagsimula po yan ng 11 p.m. up to 12 midnight, 1 hour at pong radio program. Ari din po kayo tumawag, mga minamahal, sa mga nagnanais po na mag-request po ng prayer or pagpapaya po for prayer and counseling. 8-372-9194 and 8-375-1148. Mga manabuli po sa patuloy na po na ating po pagkakulob na ating po mga vows, mga pledges and tithes and offerings. Huwag po natin kaliligtaan, mga minamahal, sa ating pong JMCM bank account. You can facilitate the transfer online po ninyo po mga vows, pledges, and tithes and offerings from the even from the comfort of your own homes, inyo po mga offices, o kahit nasa loob po kayo ng sakyan, mga minamahal, just as long as you have the yung pong malakas na internet connection po sa ating pong JMCM bank account sa Banco de Oro po. And kahit sa branch po ng Banco de Oro ng BDO sa buong Pilipinas, maaari po ninyong i-deposito. If you have the time, mga minamahal, yan po ang ating pong bank account. Ang account number po is 000-000390268.
577. And the account name is Jesus Miracle Crusade, International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or JMCM, or JMC. Mga manadakilan Diyos po ang magpapala sa bawat sa glory to God. At mga minamahal, akin na po nga, at bago pang ating pong closing prayer, ay ating pong buting, ating pinagpipiligan ng ginagalang mahal pastor po natin, ating beloved Honorable Evangelist Will Dea, Swat Almet, our longest and prophet, the beloved family, they would like to extend their heartfelt condolences po sa pamilya po of our beloved Sister Agnes po, mga minamahal, beloved Sister Agnes Escueta Aragon, mga minamahal, sa ate po nga, sapagkat ate po minamahal na kapatid, isa rin po sa dati-rating pinagpalanga, ating minamahal mga kakatuwang sa ating banalagawin, beloved Brother Rom Aragon, ay sila po ay nasa piling na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal sa mga nagnanais po nga, magtungo po mga minamahal, the remains of our beloved Brother Romy Aragon, mga it lies doon po sa St. Peter sa Mayon po. St. Peter sa Mayon Avenue po, mga minamahal. Tayo na po ito mo habang atin na pong binibigyan daan ating minamahal na kapatid, beloved Brother Charlie, para sa panalangin sa ating pong pagtatapos. Amen. God bless you po, beloved ordinary preacher, Dr. Rick Alarcon. Tayo lahat manalangin, minamahal ko sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal naming Panginoon Jesus. At sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida, and time prophet, mahal Panginoon. Narito po kami, mahal Panginoon, na po po rito papasalamat sa natapos mo balang ng gawain na tuloy pinagpala mong lubos, mahal Panginoon. Maraming salamat po sa mga papuring awit para sa iyo, Diyos. Gayon din sa mga yung banal na salita na amin na pakinggan, mahal Panginoon. Maraming salamat po. Higit sa lahat, namin pinasalamatan ng pagbuo sa iyong Santong Espiritu. At aming nadama, mahal Panginoon, yung napakatamis na presensya, mahal Panginoon. Maraming salamat po. At sa aming pag-uwi, Ama, ingatan mo po kami. Ilayo kami sa masasamang espiritu, gayon din sa taong masasamang pag-iisip. Sa mga disgrasya, kahabagan mo po kami. Lukubin Santong Espiritu ang bawat isa sa amin makarating sa kanya-kanyang tahanan. Taglay pag-iingat mo, Diyos. Pagpalain mo kami ng lahat at pag-ingatan maging sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming samot panalangin. Amen. Thank you, Lord. God bless you po mga minamahal. Pagpalain po lahat tayo natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. May the Lord guide us all as we go home, mga minamahal. We love you all in the Lord, but there is Jesus loves you more and more. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of our dearest Lord. God bless you po, beloved Brother Paulie, Sister Giselle, and the family. As you go back to US po, pagpalain kayo ating pinakamamahal na Panginoon. We love you in the Lord, our beloved brethren from San Francisco. Hallelujah. Of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes, oh, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King.
the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. So God, you sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you po mga minamahal. Hallelujah. Glory to God. Happy birthday to our nephew, Kuya Carly Boy. God bless you, babe. We love you, anak. Hallelujah.